nilalagay sa mga unprogrammed appropriations. Alam niyo po nga, isang halimbawa niyaan ay yung pagdidelay ng mga ng taas salary increase ng mga government employees. Dati-dati, sana ang salary increase, although kakarampot siya, ay dapat ay January. Pero natanggap na lang yan ang differential noong August. Bakit ba nangyari ito? Dahil yung 89.9 billion, more or less na pondo para sa pagtaas ng sweldo. Kakarampot na pagtaas ng sweldo ng mga government employees. Kasama dyan yung mga teachers, education, support personnel ay inilagay na nasa regular fund, yung nasa program appropriation. Pero nilagay sa program appropriation. Anong dahilan? Para magkaroon ng fiscal space yung mga flood control project na nagiging pagkukuhanan ng kurakot ng nasa Malacanang ng mga tiwali sa Kongreso at sa Senado. So, ililipat po ang pondo mula sa program appropriation tungo sa unprogrammed appropriation. Alam naman natin ang unprogrammed appropriation mag-aantay pa yan ng savings, ng dagdag na buwis at iba pang appropriations para mapondohan. Pero yung appropriations na nasa regular appropriations ay may pondo na yan. Tinitiyak ng mga kurakot sa gobyerno, sa Kongreso at sa Malacanang na makukuha nila yung SOP. Narinig ba natin sa mga pagdinig? Magkano ba yung SOP? 20 to 45%. No? Mailagay lang sa budget itong mga project na ito ng mga kongresista, senador at ng Malacanang ay assured na sila sa mga kasapakat nilang kontratista ng porsyento para dito. Kaya ito po yung forma ngayon ng kurakot sa ating gobyerno. So sa bawat gobyerno may iba't ibang paraan yan. Natatandaan natin nung Pinoy, di ba? Sila Poles, yung DAP. No, yung panahon ni GMA naman, itong mga CTN deal, itong mga panahon ni Duterte, itong mga Farmally, at iba't iba pang mga kontrata na talagang kinukurakot ng ating nasa gobyerno. Kaya po hindi po tayo titigil. Hindi po tayo magsasawa na kumilos, expose itong mga tiwaling ito sa gobyerno. Dahil at ano po yung nangyayari? Buhay, kabuhayan, at kabahayan ang nasisira. Tama ba? Dito sa mga pangungurakot, trillion na. Yon, 1 trillion na ang inilaan na budget sa flood control project mula ng panahon ni Marcos. Pero hanggang ngayon po, ang nararanasan ng ating mga mamamayan ay grabe. Pati yung mga lugar na hindi naman binabaha, ay binabaha na. So, nagkakaroon na po tayo ng problema during disaster period. Dinagdagan pa ito ng disaster na gobyerno. Kaya hindi po tayo mananawa, tayo po ay magtuloy-tuloy sa ating pakikibaka, sa ating patuloy na paghiyaw ng katarungan, paghiyaw ng accountability, transparency. Sabi natin, lahat ng sangkot dapat managot. Kabilang dyan si Marcos at si Sara Duterte na tag team sila, unit team sila sa kurakot. Tama ba? Kaya ulitin po natin, lahat ng sangkot dapat managot. At lahat po ng pondo na dapat na mailagay sa edukasyon, sa health, at sa pabahay at iba pang mga serbisyo ay dapat mailaan ng gusto at hindi ito kinukurakot. Muli, isang palabang umaga sa ating lahat. Teacher Franz, maraming salamat. Bago tayo matapos, kasi maraming nagtatanong, paano nga ba nangyayari yung nakawan dyan sa Kongreso? Kasi di ba sa inyong term, bilang kinatawan ng ACT Teachers Party List, kayo ba na-discover nyo mismo sa sarili ninyong mata ang pagnanakaw ng mga mali-malitang pera na yan? Kasi mga
ang daming pera daw ninakaw. Paano ba yun? Paano, para mapaliwanagan ng ating mga kababayan na disturbed na tungkol dyan? Okay, so nakita naman natin sa mga pagdinig sa Senado. Pero nakalungkot yung ICI, hindi nilalabas yung kanilang pagdinig. Paano ba nangyayari ito? So syempre, ang National Expenditure Program, alam niyo po ba yan? Mga tatlong malalaking libro yan na kung saan nandoon yung mga proyekto ng DPWH, ng iba pang mga ahensya. So nakalagay dyan yung mga itemized na mga proyekto ng gobyerno. Saan ba nanggagaling etong NEP na to? Saan ba nanggagaling etong mga proposed na budget? Nanggagaling yan sa mga ahensya at kinukonsolida yan ng Malacanang through the DPCC, yung DBM, DOF, yung NEDA, kinukonsolida yan. At pagdating ng SONA, after SONA, pag nakonsolida na yan, ay isasabit na yan doon sa Kongreso for scrutiny. Kunwari lang, in-scrutinize siya ng ibang mga kongresista para naman, o ng leadership, para naman hindi magmukhang rubber stamp ang Kongreso ng ehekutibo, di ba? Pero na-found out natin, ito na nga lang yung sinasabi natin, yung budget na nasa committee, ay nasa program appropriations, ay ibinababa yan sa program appropriations ng walang tiyak na walang tiyak na pondo. At doon, ilang bilyon yan na mga pondo na inilalaan sa mga flood control project. At doon ipinapasok ng mga kongresista yung kanilang mga flood control project. At doon po, kapag meron na yan na itemized dun sa program appropriation, tiyak na yan na may pondo. Tiyak na yan na yung mga nagpasok yan o yung mga proponent ay makakakuha ng 20 to 45% na kickback mula dito sa mga pinasok. Ina-advance na yan itong mga kurakot. Ina-advance na yan sa mga kontraktor. Kaya magtataka ka, asan dyan yung AMLA? Asan dyan? Kasi pinapalit yan Wini-withdraw yan. Bilyon-bilyon ang wini-withdraw sa mga bangko. Tayo nga lang, ang wini-withdraw natin per day magkano ba? Maximum 20,000 lang, di ba? Pero ang mga kurakot, nakakapag-withdraw sila ng milyon, bilyon sa mga bangko na nilalagay sa mga mali-maleta at dinidistribute sa mga proponents, sa mga corrupt na mga politiko. So yun po yung pamamaraan, Maliban pa dati ang ginagawa noon, ang kurakot ay nasa under the table. Ngayon, saan ang kurakot? Over the table. Over the table na. So talagang garapanan ang kurakot sa gobyerno. Kaya natutuwa ba tayo doon? Hindi. Tayo ay nagagalit doon at ikilos tayo para labanan itong bulok na sistemang ito ng ating gobyerno. Palakpakan natin, Congresswoman Franz Castro, ang Teachers Party List. Sa ilang sagit, masasaksihan natin ang symbolic na pagtalo sa mga kurakot gamit ang mga bolo ni Andres Bonifacio. Tinatawagan ng mga miyembro ng CAP kasama si Teacher Franz sa symbolic action na ito. Itaas natin yung mga kurakot na to. Ito po, meron pa dito. At ang mga may madala ng bolo, ang taong bayan, nasa na po ang mga taong bayan may dala ng bolo? Dito po tayo sa kabilang panig at susulong tayo. Lalabanan natin yung mga kurap na yan. Sa bilang na 10, sa saliw ng ating mga kapulbayan at ng CAP, Artista ng Bayan! Artista ng Bayan! Mag-chant muna tayo.
O yung mga monster, dapat monster na monster kayo ha. Habang may mga magbobolo sa inyo. Yung mga magbobolo, dito po tayo. Yung tatalo sa mga monster na yan. Dito tayo, dito. At ang ating mga chanter, palakpakan natin, galing pa sila ng Tarlac. Galing pa ng Tarlac. Ang Bayan, Concerned Artists of the Philippines, sa mga kasama sa media, masasaksihan niyo po ang pagtalo sa mga korap. Tingnan natin paano matatalo ang mga korap na ito sa pangunguna ni Marcos at ni Duterte. Ayan ha. Chant muna tayo, turo muna tayo ng mga chanting natin. Ganda mga telepono! Facebook Live natin! Chant muna, chant! Sound check. I-hashtag po natin Stop Corrupt sa mga kaibigan sa media. Saksihan natin ang pagtalo sa mga korap dito sa Luneta. Ayan ang mga korap ko, iilan lang sila. Marami pa sila dahil lahat ng sangkot. Dapat lahat ng sangkot. At nandito ang mga Tipunero 2.0. Taas sa mga bolo. Ang tanong, sino ang mananalo? Ang Katipunero 2.0 o mga kurakot? Sino? Sino ang mananalo? Katipunero! On the right Katipunero! corner, Teacher Franz Castro! Kasama ang mga Katipunero 2.0. Sino ang pupusta dito sa mga halimaw na ito? Meron ba? Parang meron eh, may pupusta, yung mga pulis pupusta pa dito, no? Artista ng bayan! Artista ng bayan! Up your cameras! We'll be ready in about a minute. Tuturuan muna tayo ng chant, ang Tambol Bayan at ang Concerned Artists of the Philippines. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot!
Mananalo ba ang mamamayan? Oo! Parang mahina eh. Pumusta ba tayo sa mamamayan? Oo! Mananalo ba ang mamamayan? Oo! O mananalo ba kurap? Hindi! Ako, aggressive na mga kurap. Tingnan nyo, ma-aggressive sila, oh. Ano yung mga bola nyo? Okay, sa ilang saglit, masasaksihan natin sa luneta ang sagupaan ng mga kurap at ng mamamayan. Sa bilang na 10, bilangan natin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Dito po muna natin tatapusin ang part 1 dahil may part 2 pa tayo sa Luneta 2.0. Palakpakan natin ang mamamayang lumalaban.